Good morning, tara basan tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia, 22 November 2024, pinatawad ang babaeng nangangalunya. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pare tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Pero mayroong kasaling chapter 7 ha. Ang title mo na pinatawad ang babaeng nangalunya. 1 chapter 7 verse 53, pagkatapos nito umuwi na ang lahat. 1 chapter 8 verse 1, si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga olibo. Verse 2, kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo. Verse 3, dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan. Verse 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. Verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Verse 6, itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7, patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. Verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig nila iyon, sila isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? Verse 11, wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Patotoo tungkol kay Jesus. Verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Verse 13, sinabi naman sa kanya ng mga pariseo, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili, walang kabuluhan ang ganyang patotoo. Verse 14, sumagot si Jesus, kahit ako ang nagpatotoo tungkol sa aking sarili, totoo naman ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit, hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Verse 15, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Verse 16, ang humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi lamang ako ang humahatol kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Verse 17, nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. Verse 18, nagpatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Verse 19, siya tinanong nila, nasaan ang iyong ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Verse 20, ito'y sinabi ni Jesus nang siya nagtuturo sa templo sa dakong kinaroroonan ng mga lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa iyon ang itinakdang panahon. Ang pinanggalingan at nagsugo kay Jesus. 1 chapter 8 verse 21, muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y aalis at hanapin ninyo ako, ngunit hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad ang inyong mga kasalanan. Verse 22, nag-usap-usap ang mga Hudyo magpapakamatay kaya niya sinabing hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Verse 23, kaya't sinabi ni Jesus, kayo mula dito sa ibaba, ako'y mula sa itaas. Kayo'y taga-sanlibutang ito, ngunit ako'y hindi. Verse 24, kaya sinabi ko sa inyong mamamatay kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. Kung hindi kayo maniniwalang ako'y ako, nga mamamatay nga kayo nang hindi pa napapatawad sa inyong mga kasalanan. 1 chapter 8 verse 25, sino ka nga bang talaga? Tanong nila. Sumagot si Jesus, matagal ko nang sinabi sa inyo kung sino ako. Verse 26, marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo, ngunit totoo ang sinasabi nang nagsugo sa akin at ang narinig ko sa kanya ang ipinapahayag ko sa sanlibutan. Verse 27, hindi nila nauunawaan na ang Ama ang tinutukoy niya
Verse 28, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyo, ako'y ako nga, wala akong ginagawa. Batay sa sarili kong kapangyarihan, ang ipinapasabi lamang ng Ama, ang siya kong sinasabi. Verse 29, at kasama ko ang nagsugo sa akin, at hindi niya ako iniwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya. Verse 30, maraming nakarinig nito ang sumampalataya sa kanya. Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. 1 chapter 8 verse 31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, kung tinupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33, sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Verse 34, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Verse 35, ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Verse 36, kayo'y tunay na lalaya kapag pinalaya kayo ng anak. Verse 37, nalalaman kong mula kayo kay Abraham, ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking mga aral. Verse 38, ang nakita ko sa aking ama, ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Ang dyablo ang inyong ama. Verse 39, sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, tinularan sana ninyo ang kanyang ginawa. Verse 40, sinasabi ko lang ang katotohanang narinig ko mula sa Diyos, ngunit pinagsisikapan ninyong ako'y patayin. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Verse 41, ang ginawa ninyo'y tulad ng ginawa ng inyong ama. Sumagot sila, hindi kami mga anak sa labas. Iisa ang aming ama, ang Diyos. Verse 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, inibig sana ninyo ako sapagkat sa Diyos ako nanggaling, hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo niya ako. Verse 43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Hindi ba't ito'y dahil sa ayaw niyong tanggapin ang itinuturo ko? Verse 44, ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig ninyong gawin. Noon pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. 1 chapter 8 verse 45, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Verse 46, sino sa inyo ang maaaring magpatunay na ako'y nagkasala, at kung katotohanan ang sinasabi ko, bakit ayaw ninyong maniwala sa akin? Verse 47, ang wala sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos, sabalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Si Jesus at si Abraham. 1 chapter 8 verse 48, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang sinabi naming ikaw ay Samaritano at sinasapian ng demonyo? Verse 49, sumagot si Jesus, hindi ako sinasapian ng demonyo. Pinaparangalan ko ang aking ama, ngunit ako'y nilalapastangan ninyo. Verse 50, hindi ako naghangad na ako'y parangalan. May isang nagsisigap na ako'y parangalan at siya ang magpapasya. Verse 51, pakatandaan ninyo, ang tumutupad ng aking salita ay hindi mamamatay kailanman. 1 chapter 8 verse 52, sinabi ng mga Hudyo, ngayon natitiyak naming sinasapian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, ngunit sinasabi mong hindi mamamatay kailanman ang sinumang tumupad ng iyong aral. Verse 53, may magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Okay, ulitin mo yung verse 53. Mas magaling ka pa ba kaysa sa aming amang si Abraham? Siya ay namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang palagay mo sa iyong sarili? Verse 54, sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, walang kabuluhan iyon. Ang nagpaparangal sa akin ay ang aking ama, at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Verse 55, hindi ninyo siya kilala, ngunit siya kilala ko.
Kung sasabihin kong hindi ko siya kilala, ako yun na magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang sinasabi. 1 chapter 8 verse 56, natuwa ang inyong amang si Abraham. Nang malaman niyang makikita niya ang araw ng aking pagdating, nakita nga niya ito at siya ay nagalak. Verse 57, dahil dito sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo na si Abraham? Verse 58, sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. Verse 1 chapter 8 verse 59, nagsidampot sila ng bato upang siya batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Bukas na itong chapter 9 guys. Mabuti walang nakasamang ibang verses. Kasi minsan nakakalito yung mga title nila. Okay. Bye everyone. God bless.